Meron tayong problema sa internal. Meron din tayong problema sa external. Sa tingin nyo po, dapat na maging priority. Unahin muna natin kasi paano tayo malalaban dyan sa external. Dito nga sa atin, nagkakagulo pa nga tayo. Or pwede bang ipagsabayan na kaya nating solusyonan natin yung internal, solusyonan din yung external, o merong either sa dalawa na dapat unahin, or nagiging ano rin ba itong external na mga issue na biglang sumusulpot bilang panlihis doon sa kasalukuyang problema sa internal po? Alam mo, externally, alam ng lahat kung ano nangyayari sa Pilipinas. Dapat tanggapin natin yan. Kaya wag natin itago. Wag natin, let's not pretend that we don't have a problem. Na wag tayong mag-pretend. Alam ng lahat yan eh. Kaya mauunawaan dahil lahat halos ng bansa dumaan sa ganitong klase ng sitwasyon noon o ngayon. No? Nagyayari sa bawat isang bansa yan. They will understand. Ngayon, ang pinaka-importante sa atin, pwedeng sabihin natin, sorry ha, may malaki kami talagang problema. But I assure you, we will finish this at the soonest time possible. Kaya dito sa atin, kung i-recognize natin, harapin natin ang ating problema, at bigyan natin ng solusyon sa pinakamadaling panahon. Very important yan. Kasi iyan lang naman ang iniintay ng nasa abroad. No? Yung mga nanonood sa atin, tingnan nga natin kung ano na naman ang gagawin ng mga Pilipino. There was a time, no? Noong 1986, na hinangaan tayo ng buong daigdig. Kasi hamak mong pagkalakas-lakas na diktador na talagang oppressive, hindi lang simpleng diktador. Tinapos natin ng walang isang linggo eh. Tinapos natin ang problema. Iyan ay titingnan tayo ulit. Ano naman kayo bagong formula ang maiisip nito mga Pinoy? Iyan ang iniintay ng ibang bansa, hindi yung takpan natin at pilitin nating maniwala na wala tayong problema, malubha. Ngayon, pag ang tinitingnan nila, alam na nilang may malubha tayong problema. Gaano kabilis kaya kikilos sa mga Pinoy this time? Yan ang iniintay ng ibang bansa.